Ah! Magandang araw sa'yo. Ako nga pala si Ella Liwan. Pwede mo akong tawagin Ma'am Liwan o Miss Liwan. Isa akong guro at tagagabay dito. Magandang araw din po. Ako po si Oli. Nasaan po ako ngayon? Nasa loob ka ng librong hawak mo kanina. Ngayon, nasa taas tayo ng hagdan-hagdang palayan. Ito ang lugar na nasa takip ng libro. Mas maiintindihan mo siguro kapag tinignan mo to. Sa ngayon, nandito tayo. Lahat ng lugar dito ay may hangganan. At para makalipat tayo sa ibang pages ay kailangan natin ng brochure na hawak mo. Kaya wag mo walain yan. Bago tayo tumuloy, pumayag ka na makita ang mga litrato na nakita mo sa libro, diba? Opo, napakaraming lugar sa aklat ang nakita ko na napakaganda. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bago tayo bumaba sa hagdan-hagdang palayan, ipapaalam ko muna sa'yo kung ano nga ba ang mga igorot. Sila ang isang grupo ng mga magsasaka na sumasakop sa mga bundok sa lugar ng Hilagang Luzon. Ang mga igorot ay iba't ibang grupong etniko sa kabundukan ng rehiyong ito. Mayroong 12 grupong etniko ang naninirahan dito. Bawat isa ay nananatili sa kanilang tradisyonal na relihiyon at paraan ng pamumuhay. Ang ilan ay naninirahan sa mga tropikal na kagubatan ng paanan, ngunit karamihan ay nakatira sa damuhan at sa mas mataas na kagubatan. Ang pangunahing kabuhayan namin dito ay pagtatanim ng palay. Karaniwan ay red rice ang tinatanim namin. Nag-aalaga din kami ng mga baboy at manok. Kadalasan din ginagamit ang mga ito sa mga ritual. Ang tawag namin sa bahay ay bale. Gawa ito sa kahoy, runo, enorfa o reed, ratan at makapal na kulon o kubon. Alam mo ba kung bakit mataas ng 1 metro ang sahig ng mga bahay dito? Para hindi pasukin ng baha? Haha, mali. 3 hanggang 5,000 talampakan sa ibabaw ng dagat ang lugar namin. Patataas ang mga bahay dito para hindi pasukin ng daga. Dahil kadalasan, gawa sa kahoy ang mga gamit sa bahay. Lalo na at iniimbak sa loob ang palay. Tara na sa susunod na pahina. Oli, halika dito at ipapakita ko sa iyo ang gamit naming panghabi at mga kasuotan na aming ginagawa. Ito ay akin, isang tapis sa gadang at ifugaw. Kain naman ang tawag sa kalinga. Ang pinagkaiba ng dalawa ay may shell ang kain. Ito naman ang dalawang uri ng tapis mula sa isneg at bontok. Ang mga kasuotang pangkalalakihan ay narito. Ito ay kasuotan sa ulo ng isneg na gawa sa cotton at plastic na botones. Wakis naman ang pamigkis ng bontok. At wakes naman ang sa Bontoc Mountain Province. Wano ang bahag sa Ifugao at baal naman ang sa Itneg. May kumot din kami gaya nitong oban mula sa Ifugao at inladang mula sa Banawa Ifugao. Ules naman ang gawa ng Itneg at olat mula sa Gadang. Ang pinagbagan naman ay isang seremonyal o kumot panglibing ng Bontoc. Madami pang ibang uri ng blanket o kumot na ginagamit sa kamatayan ng kadangyan o mataas na miyembro ng komunidad. Ang kinutian o kinutyan mula sa Ifugao ang ginagamit dito. Nagustuhan mo ba ang mga disenyo namin? Opo, napakadetalye at napakakulay naman ng inyong kasuotan. At may mga kahulugan din po pala ang ibang kumot sa inyo. Mabuti! Sana may natutunan ka. Tara sa kabilang bahina at mas marami ka pang matutuklasan. Samahan mo ang mga bata at umupo doon. Ikakwento ko ang isang epiko mula sa aming rehiyon. Tahimik, mga anak. Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang epikong hudhod ni Alikuyon na ating kinakanta sa pagdiriwang ng anihan. Naaayon lamang na mapakinggan nyo ito dahil malapit na ang anihan. Isang araw, sa nayon ng Hananga, isang sanggol na lalaki ang isinilang sa mag-asawang Amtalaw at Dungulaw. Ang pangalan niya ay Alikuyon. Siya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. Katunayan, ang napag-aralan niyang mahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami. Natuto na siya kung paano makipagbakbakan ng mahusay at paano umawit ng mga mahiwagang gayuma. Kaya kahit noong bata pa, tinangalanan siya bilang pinuno at hanga ang mga tao sa kanya. Nang magbinata si Aliguyon, ipanasya niya ang sagupain si Pangaiwan, ang kaaway ng kanyang ama sa nayon ng daligdigan. Subalit, ang sumagot sa kanyang hamon ay hindi si Pangaiwan.
Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito, si Dinoyagan na bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aligoyon. Hindi na aling, pinukol ni Aligoyon ang sibat si Dinoyagan. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Dinoyagan upang iwasan ang sibat. Wala pang isang kurap ng mata, binaligtad ni Dinoyagan ang sibat at inihagis pabalik kay Aligoyon. Umiwas din si Aligoyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat. Binaligtad din niya at ipinukol uli kay Dinoyagan. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aligoyon at Dinoyagan. Umabot na ng ilang taon ay hindi pa rin tumigil ang bakbakan at walang nagpakita ng pagod o pagsuko sa dalawa. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghahamok, kapos sila humanga sa giting at pusay ng kalaban, at pagdakay natuto silang igalang at isa't isa. Biglang-bigla, tumigil si Aligoyon at Dinoyagan at sa wakas ay natigil ang bakbakan. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa. Buong lugod na sumang-ayon ng lahat ng tao sa nayon ng hananga at daligdigan at ipinagdiwang nila ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matalik na magkaibigan sina Aligoyon at Dinoyagan. Naging asawa ni Aligoyon si Bugan, samantalang napangasawa naman ni Dinoyagan ang kapatid na babae ni Aligoyon, si Aginaya. Ang dalawang pamilya ay iginalang ng lahat sa Ifugao at namuhay ng masaya. Salamat sa pakikinig mga bata. Magpaalam na kayo kay Kuya Oli. Paalam, Kuya Oli. Tara na sa susunod na pahina, Oli. Ating alamin ang kasaysayan namin. Noong nakaraan, sa panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila, hindi nila kayang sakupin ang aming nayon. Mahusay na lumaban ang aming mga ninuno para ipagtanggol ang aming lupain. Nagtagumpay ang mga Kastila sa kolonisasyon ng halos buong bansa, ngunit ang kanilang kasakiman ay gustong sakupin ang buong bansa. Kaya't sinimulan nila kaming ilarawan bilang mga ganid at barbaro para kalabanin kami ng kapwa Pilipino, sa paniniwala nilang tinutulungan kami sa ngalan ng Kristyanismo. Siyempre, hindi namin hinahayaang mangyari iyon. Paulit-ulit naming ipinagtanggol ang sarili namin. Dahil dito, nakita kami ng mga Tagalog bilang kaaway, hamak at taksil. Matapos nating matanggap ang ating kalayaan, nagsimula na magbago ang lahat at nagkaisa na uli ang mga Pilipino. Ngayon, ang kalaban naman namin ay ang panambang mawala ang mga tradisyon at kultura namin dahil sa modernisasyon. Kaya patuloy ang paglunsad ng mga lokal na organisasyon para panatilihing buhay ang kultura ng mga Igorot. Ngayon ay atin namang sulyapan kung ano ang batok o mas kilala nyo bilang tattoo. Dati, hindi basta-basta pwede tatuan ang tao. Para sa mga babae, ang simbolo ng tattoo sa kanilang braso ay tanda na handa na sila magpakasal. Ang tattoo naman sa ibang parte ay simbolo ng kayamanan at katayuan ng babae. Gaya ng bungol, mas madami at madetalyeng tattoo ay simbolo ng kayamanan. Noong panahon, ang tattoo naman sa mga kalalakihan sa dibdib ay sumisimbolo sa katapangan at katuparang naganap sa pagpatay ng kanilang kaaway. Matapos masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas, ay natigil ang kulturang ito. Ngayon, ang tattoo ay pwede na sa lahat. Ang gamit para sa pagtatattoo dito ay maliit na kawayan o kahoy na may tinik. Ang tintang gamit naman ay uling na tinupikan. May mga kahulugan ng mga tattoo. Ito, tingnan mo. Mayroon kaming iba't ibang kahulugan sa aming mga tattoo. Tulad na lamang ng simbolo na ito na nangangahulugang ahas. Ang isa namang ito ay nangangahulugang araw at gabi. Ito ay hagdan at isa namang ito ay nangangahulugang balat ng ahas. Marami pang ibang tattoo ang mayroon dito. At tulad ng mga nabanggit ko, ito ay mayroon ding mga kahulugan. Dito na nagtatapos ang paglilibot natin. Nasiyahan ka ba, Oli? Siyempre naman po. Kung gaano kaganda ang nakita ko sa libro, ay doble ang kinaganda sa personal. Maraming salamat po, Miss Liwan, sa pagsama niyo sa akin.